po yung mga nililinis ko dito sa paikot ng aking gagawin fish pan mga ka-cluster. At samahan niyo po muli ako at ito po. Nakita niyo po ako ang mga damo na nililinis ko dito. Ito po yung fish pan na isang taon ko po itong itinigil kasi pinag-aralan ko yung current ng tubig dito galing sa bundok. Kasi ito pong lugar na ito ay ang tubig po mga ka-cluster nanggagaling dito sa ah, kumbaga gilid ng bundok papunta po dito sa ginagawa kong fish pan. Kaya pinag-aralan ko muna kung ang current ng tubig nung nakaraang taon ay nung grabe ang ulan dito sa amin, kakayanin itong ginawa kong hindi matatakpan ng lupa uli. Ngayon po, isang taon hindi po halos na bago yung ginawa ko, kaya ito po ngayon, iaayos ko na po ito, pafinalize ko na, makikita po ninyo, samahan po ninyo ako at hanggang sa malinis to lahat, makikita po ninyo ang aking ginagawang fish pan. Dito. Pagdating dito sa
Mga ka-cluster, ito po, naigilid ko na po yung mga tinabas kong damo dito sa loob ng pispan. At kung napapansin po ninyo mga ka-cluster, ito po, naka-formation ang bato nito, kaya tumigas ito ng 1 taon. Kaya napag-aralan ko po yung current ng tubig kung paano to masusolusyonan na hindi siya guguho. Kasi po, kung nakikita rin po ninyo mga ka-cluster, ito po ay adobe ito. Solid na adobe ang ilalim nito. Ito po. Matigas po itong parang semento itong flooring nito. Kaya napakagandang gawing fish pan. At yung tubig po nito, kung nakikita ninyo, wala pong tigil yan. Kahit El Nino ang panahon, dito po kumukuha ang mga namamarangay namin kapag grabe ang init ng inumin. May balon po yan doon. Ito mga ka-cluster, dito po nanggagaling ang tubig niya na supply ng fish pan. Dito, sa may kaunting gumuhong ito, na ayusin ko pa yung irrigation nito para talagang pero tuloy-tuloy po yung daloy ng tubig dahil sa ito po may butas ito ditong dalawa. Kaya wala kayo kung mapapansin po ninyo, walang maraming tubig na nai-stack kasi umaagos po ang tubig sa ngayon. May butas po yan dyan para talagang wag munang mag-overflow dito. Ngayon aayusin ko na po yung irrigation nito paikot at lalabanan ko na rin to ng isda. Ito po, nakatapos na po yung isang paglinis ko sa isang butas. At lilipat na naman po ako doon sa isa kasi dalawa na tong butas po ditong nagawa dati. Lilipat po ako sa isa para malinis ko na rin. Samahan po ninyo ako mga ka-cluster at huwag niyo subscribe at mag-follow sa aking YouTube channel at sa Facebook page ko. So, mga ka-cluster, yung pong isang butas ko na ginawa doon pa rin sa baba, lilinisin ko na rin po yung para dalawa itong mauna kong gawin. Nalalagyan ko ng isda na habang ginagawa ko pa rin yung dalawa pang butas dyan na panibago. At ito po, samahan niyo po ako doon sa baba. Lilipat po ako sa isang butas para tuloy-tuloy po itong makapag linis ako. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Mga ka-cluster, tara po, samahan niyo ako dito sa isang butas na gagawin ko. Balon dito na kinukunan ng tubig ng mga namamarangay. Kung makikita po ninyo mga ka-cluster, nandito po yung balon. Pagdaan po ng mamaya, makikita yung balon na kinukunan. Hindi po ito nawawalan at hindi ito natutuyo ang tubig dito. At dito po sa isang butas na naman tayo.
po yung tinabas ko nung nakaraan, paikot nito at ngayon ay lilinisin ko na rin yung loob nito. Para ito po mga ka-cluster, nalinis ko na naman tong loob nitong fish pan. Kaya po ito hindi lumalalim ang tubig kasi may outlet ito dyan sa ilalim na pinadaanan po ito ng natanggal ko na po yung mga damo na tinabas ko dito sa loob, nilinis ko na po ito at ito na lang pong mga putik ang papalahin ko nito at iayos ko ang irrigation. Then pwede na pong lamanan ng tilapia ito. Kasi kasabay po ito nung doon sa taas na isang butas. Na 1 year na rin po ang tagal nito. Kaya ito po ay matibay talaga ito. Kung nakikita niyo mga ka-cluster, may malalaking batong naka-formation sa tabi niyan para hindi po ito bubuho.
At ito nga po, mayroong butas dyan na outlet, kaya hindi po ito ng tubig. Ang supply naman po nito mga ka-cluster ay ng tubig. Hindi po ito nagbabago kasi ayan, malakas po ang tubig nito galing dito sa supply ng pispan, ng irrigation. Kaya wala pong problema sa paggawa ng pispan. Ito po. Okay. Unan mo ng video dito sa pulse. Diba nakikita yung pulse? Merienda time muna tayo mga ka-cluster. At gutom na po. Pantanggal ng gutom. At ito yung kinukunan ko ng ng inumin. At pagtabas ko, nagkaroon lang nga lang ng dumi na. Pero lilinisin ko uli yan mga ka-cluster. Yan po ay sariwang-sariwa ang tubig niyan. Galing sa ilalim ng bundok. Nang gagaling ang tubig sa yan po kasi ay ng bundok ito, pahan. Ngayon, ito adobe po ito. Ayan, adobe, kaya napaka-safe po nito. Dito po ako gagawa ng irrigation canal ng pispan.
Yan po. Ah, yan ang irrigation canal na aking gagawin. Yung ginagawang kanal ay napakaganda kasi ito po, ang tubig nito galing doon, pag ganun ay walang tigil ang agos. Kahit El Nino, hindi po ito natutuyuan. Ito po mga ka-cluster ay maglalagay po ako ng tubo papunta doon sa loob ng fish pond galing dito sa irrigation canal. Ito po mga ka-cluster. Yan po ay para yan po. Ito po mga ka-cluster ay ang irrigation canal pong ito ay diretso ito doon, pababa. Kaya lang, lagyan ko siya ng tubo para in case paano, mayroon talaga pumapasok na supply ng tubig dito sa loob ng fish pond. Hindi dapat. Mga ka-cluster, hanggang dito muna po ang aking pag-upload at uwi muna po ako, kakain muna at oras na ng tanghalian. Abangan po ninyo ang mga susunod kong pag-upload, pag-video sa paggawa ko ng fish pond. Ito na po, malapit na ako sa kalsada, kaya nakita nyo yung inakyat kong ginawa kong hagdan na baitang ng mga pangarap. Magandang tanghali sa ating lahat.